She sighed in relief. Sumunod na siya kay Calder habang ang tatlo naman lalaki ay nakabuntot sa kanyang likuran. It's 10 minutes before 10 nang makarating siya sa kanyang kumpanya. There are a lot of reporters outside. Kukuyugin na sana siya ng mga ito para sa isang ambush interview pero mabuti na lang nagpadala pa si Rain ng dagdag na tauhan para protektahan siya, which she was thankful for. Habang naglalakad siya, hindi niya maiwasang libutin ng tingin ang paligid. All eyes were on her, pero hindi na ito gaya ng dati na paghanga ang nasa mga mata ng mga tao. She could clearly see. Some had a disgust look on their face, while others had those judgmental glances. Agad namang napapawi ang mga iyon tuwing nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya. Umati man sa kanya ang mga ito, mabilis na magyumuyuko at mabilis na tumatalilis palayo sa kanya pagkatapos. She was hurt kung paano mabilis na nagbago ang paningin ng mga tao sa kanya dahil lang sa mga fake news na lumabas. But on the other hand, she can't blame them. People only believe what they see. Sariling ina niya nga hindi naniwala sa kanya. Sila pa kaya? Good morning po, Ma'am Anika. Mabuti po't nandito na kayo. Formal na bati ni Leah. Tinanguan niya ang babae. Morning to. Do you have any idea about the agenda for the sudden emergency meeting? Inayos ni Leah ang salamin nitong suot bago dinampot ang tablet at ipinakita sa kanya. Our company ranking and reputation in the business circle are decreasing, Ma'am Anika. I'm sorry to tell you po pero the board members believe that this has something to do with the recent issue you are in. Some investors also wanted to pull their investment, which threatened the board. Malumanay na paliwanag ni Leah. Napabuntong hininga siya. So, this has something to do with my position, right? Tom, why does it feel that they are going to dethrone her? From what I heard, Mr. Kasayuran together with his daughter Eden are convincing the board to make you step down from your position, man. Lihim na nagngingit-ngit ang kalooban niya. Naghintay lang talaga ang mag-amang iyon na malagay siya sa alanganing sitwasyon para patalsikin siya sa sarili niyang kumpanya at pumalit sa pwesto niya. She can't let them win. Alam niyang hindi magiging maganda ang lagay ng kumpanya sa mga gahaman na mag-amang iyon. Nasa conference room na ba sila, Leah? Yes po, ma'am. Pero si Miss Eden Kasayuran, nasa loob po ng opisina ninyo. Anito na ikinataas ng kanyang kilay. What is she doing there? And why did you let her in? Kunot noon niyang tanong. Pinagsabihan ko na po siya, ma'am, pero hindi po siya nakinig at tumuloy pa din. Agad niyang tinalikuran si Leah at mabilis na naglakad papasok sa kanyang opisina. Pagkabukas pa lang niya ng pinto, naabutan na niya si Eden na hinahaplos ang nameplate na nakalagay sa kanyang mesa. Kung anong tamis ng ito ipinakita nito sa kanya nang lumingon ito, ay siya ring talim ng mga mata niyang nakatitig sa babae. What are you doing inside my office, Eden? I'm sure you don't have a business to tackle with me. Kaya bakit ka nandito? Mata rin niyang tanong. Hindi napawi ang ngiti sa labi nito at maarte pang naglakad papalapit sa kanya. Sobrang damot mo naman. Mrs. Voldemort? Or should I call you Miss Castañeda again? Panunuyan nito. Shut up and don't change the subject. What are you doing here? Nagpakawala ng maarteng tawa sa Eden. Don't be too possessive with this office, Anika. Hindi ka na rin naman magtatagal sa posisyon mo. Pinag-cross niya ang kamay sa kanyang dibdib at nginisian nito. Tingin mo ba, papayag ako sa plano niyo ng ama mo? Hindi kayo magtatagumpay ng daddy mo sa ambisyon mo. If you want to become a CEO, why don't you try building your own company, huh? And why would we do that? Malaki naging ambag ng daddy ko sa kumpanya ito, Anika. Kaya karapatan niyang singilin iyon at isa pa. Was so confident. Tingin mo ba, papaboran ka pa rin ng board pagkatapos ng pumutok na skandalo mo? Naglakad sa Eden papalapit sa kanya at bumulong. The board doesn't want a bitch to be their leader. A cheating wife with a dirty reputation. A woman who wanted to kill her husband. How dare you! Wala kang alam sa totoong nangyari kaya tigil-tigilan mo yung kakahusga mo sa akin. As if, I don't know how bitch you are too. Jumping from one man to another. Nagigigil niyang wika. At least, wala akong nakakadiring iskandalong kumalat sa buong Pilipinas. Unlike you. Sasagot pa sana siya pero naantala siya ng isang mahinang katok. Come in.
Mula sa pinto, sumungaw ang ulo ni Leah. Ma'am Anika, Miss Eden, kayo na lang pong hinihintay sa conference room. Okay, susunod na ako, Leah. Anya sa babae. Tumango naman ito at marahang isinara ang pinto. Matalim ang mga matang lumingon siya kay Eden na ngayon ay nakahalukip-kip na. Get out of here, Eden! Good luck then, Anika. Nakangisin itong sabi bago naglakad palabas ng opisina. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Hinilot niya ang kanyang sentido habang hinahamig ang sarili bago sumunod kay Eden. Maingay ang conference room nang papasok siya, pero natahimik ang mga ito na makitang nandito na siya. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito na nagsipagyukuan naman at ang iba ay umiwas ng tingin. And to her surprise, her mother was already there with them. But then, what did she expect when her mother was the chairman of the company? Blanco ekspresyon nito nang tingnan niya. Hindi lang siya nagpapaapekto pa at umupo na sa dulo ng mesa kung saan ang pwesto niya bilang CEO ng Castañeda Real Estate. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala. Almost half of the board members want her to step down. Maingi ang mga ito at kanya-kanya ng argumento. Nagpasalamat na lamang siya at meron pa ring hindi sumasang-ayon sa ideyang ipinangangalandakan ni Mr. Kasayuran. We can't let her lead the company for now. Baka babagsak ito ng tuluyan kung hindi tayo kikilos. Ani na isang matandang board member. Sumang-ayon naman ang ilan. She's the heiress of this company. Why don't we let her give a chance to redeem herself at patunayan na hindi totoo ang lahat ng ibinabato sa kanya? Argumento naman ng isa. We can't risk it. This isn't about who is the owner, but who can run the company better. I believe Mr. Kasayuran or her daughter can do it. Sagot ng isa pa. Then, let's vote then. The majority will win and the decision will be final. Whether it's Miss Castañeda or Mr. Kasayuran. Nang sumang-ayon ng karamihan, ganoon nga ang ginawa nila. Pagkatapos ng ilang minuto, tayo silang dalawa ni Mr. Kasayuran sa boto at ang isang boto na lang ang hinihintay nila para mapag-alaman kung sino ang uupong CEO. Napasulyap siya sa kanyang ina na siya na lang natitirang hindi nagbibigay ng boto. She wasn't expecting her own mother to vote for her, base sa nag-uusapan nila noong nakarang araw. But she's hoping, somehow, that she won't let other people take over the company her father works hard for. I'm giving my vote to Mr. Kasayuran. Ani ng kanyang ina. Shock was evident in the eyes of the people who voted for her. Napayuko na lang siya. Her eyes starts to water pero pinigilan niya ang sarili na maiyak. Hindi niya ipapakita sa mga ito na mahina siya. Pinapangako niya sa sarili niya na gagawa siya ng paraan para malinis ang kanyang pangalan. With the help of other people, concerned, or by herself, it doesn't matter. Congratulations to our new elected CEO of Castañeda Real Estate, Mr. Carlo Kasayuran. Ani ng kanilang spokesperson. Isa-isa itong kinamayan ng mga nandoon and as for her, she was still sitting on her chair, savoring her temporary defeat. Won't you congratulate me, Mrs. Valdemar? Ani Mr. Kasayuran na pumukaw ng kanyang atensyon. The old man was standing a few inches in front of her with a wide grin on his face. Nagmumukha na itong kontrabida sa isang pelikula dahil sa klase ng ngiti nito. Plastic siyang umiti at tumayo saka lumapit sa lalaki. Congratulations for a dream come true, Mr. Kasayuran. Anya at kinamayan ang lalaki. As she was staring deeply into his eyes, bigla na lang may naglarong itsura sa kanya isipan. Parang may kamukha ito na nakita niya kamakailan lang. If she wasn't mistaken, hawig ito na lalaking nagisnan niya sa hotel. Unti-unting napawi ang ngiti sa kanyang labi at marahang kinalas ang kanyang kamay sa matandang lalaki. She can't be wrong about what she saw. Posible kaya na may kinalaman si Mr. Kasayuran sa nangyari sa kanya para mapaalis siya sa pwesto niya? But what about Vincent? Is he innocent? Hindi ba ito ang may pakana ng lahat? Sa isiping iyon, mabilis niyang iniligpit ang kanyang gamit at nang mamadalin lumabas ng conference room. She needs to confirm her hunch. A few hours ago. Ma'am Feliz, may naghahanap po sa inyo sa labas. Anunsyo ni Manang Lucia.
Natigil siya sa pagbabasa ng ilang dokumentong nakarating sa kanya mula sa pinagkakatiwalaan niyang tauhan sa kumpanya. Napag-alaman niyang ilang milyon na ang nawawala sa kanilang kumpanya na may kinalaman sa proyekto nitong mga nakaraang buwan. She knows Anika is smart but she guessed that she didn't notice it. Masyadong okupado na ibang bagay ang utak ng kanyang anak kaya marahil hindi nito napansin agad ang problemang iyon. Subalit kahit may hinala na siya kung sino man ang salarin, wala pa siyang sapat na ebidensya sa ngayon, kaya malaya pa rin ito. Sino daw siya, Manang? Helios Mority daw po ang pangalan, ma'am. Hindi ko po muna pinapapasok kasi hindi naman po siya pamilyar sa atin. Tugon naman ng kanyang mayordoma. Ano daw ang sadya? Tungkol daw po kay Ma'am Anika. Mabilis siya nagangat ng tingin nang marinig ang pangalan ng kanyang unika iha. Isa din ito sa pinoproblema niya ngayong nasangkot sa malaking iskandalo si Anika. Malamang kikilos ang mga gahaman sa kanilang kumpanya para patalsikin sa pwesto ang kanyang anak. Everything seems to be out of her hands. Papasukin mo dito sa study room, Manang. Sigurado po kayo, ma'am? Alanganing tanong ni Manang Lucia. Tumango naman siya at muli ibinalik ang tingin sa mga papeles na nasa kanyang mesa. Hindi na siya nagtaka sa reaksyon ni Manang Lucia. Nakaugalian na kasi niyang may mga appointment ang nakikipagkita sa kanya dahil yun ang kanyang patakaran. Subalit ngayon, pakaramdam niya, may importanteng sadyang estranghero kaya hindi na siya nag-atubili pa na papasukin ito sa pamamahay niya. Hindi nang tagal may kumatok na sa pinto. Come in. Bumukas ang pintuan at pumasok ang isang lalaki na sa tingin niya ay nasa edad 16 o mas bata pa doon. His features are familiar with her. Parang nakita na niya ito pero parang hindi. Iminuwestra niya sa panauhin ang silyang nasa kanyang harapan. Tahimik naman itong umupo at inilibot ang tingin nito sa loob ng silid. Matama niya itong pinagmasdan bago nagsalita. What can I do for you, young man? Or should I call you Mr. Moretti? Formal niyang tanong dito. Tipid itong ngumiti o sa tamang sabihin ay pilit itong ngumiti sa kanya. Suit yourself, Mrs. Castañeda. I'll go straight to the point. I came here because I want you to make Anika Valdemar step down from her position as the CEO of Castañeda Real Estate. Umawang ang kanyang labis sa sinabi ng lalaki. Nagulat siya sa paraan ng pagsasalita nito na parabang normal lang dito ang mga katagang iyon. His tone was a mixture of confidence and bossy attitude na parang hindi siya nito binibigyan ng choice kundi sundin ang sinabi nito. She also senses arrogance in him. Come again? Paninigurado niya. Call an emergency meeting, Mrs. Castañeda, and kick your daughter out from her current position. Malamig nitong saad. Her blood starts to boil while staring at Mr. Moretti in front of her. Inamig niya ang kanyang sarili upang maiwasang pagtaasan nito ng boses kahit na sumusobra na ito. I don't know what your purpose is for doing this, and I don't know you either, which gives me the reason to kick you out of my house, Mr. Moretti. Wala kang karapatan para pagsabihan ako ng ganyan, lalong-lalo na kung tungkol sa personal naming buhay. Umalis ka na, o baka gusto mong tumawag pa ako ng pulis para paalisin ka. I don't have time to argue with you. Just do what I say, or your daughter will be in danger. You choose. Kibit balikat nitong wika. What? At sa tingin mo maniniwala ako sa iyo gayong hindi kita kilala? Let's stop this nonsense conversation. Makakaalis ka na. Pagtataboy niya sa kaminuwestra ang pintuan para tuluyan na itong umalis. Parang hindi naman ito apektado sa pagtataray niya. Tumayo na ito sa upuan pero hindi pa rin ito umaalis sa kanyang harapan kaya napaangat ang kanyang kaluwang kilay. I'm giving you time to think, but before I leave, may you could talk to someone I know you will trust. Baliwala nitong tugon at iniabot sa kanya isang cellphone. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, lalong-lalo na sa kanyang mga narinig. Present time. Anika. Napahinto si Anika sa paglalakad nang marinig ang pamilyar na boss ng kanyang inang si Feliz sa kanyang likuran. Nakaramdam ulit siya ng paninikip sa kanyang dibdib nang maalala ang kaganapan kanina. Pilit siyang umiti sa kadahan-dahang nilingon ang ginang. Po, mahina niyang sambit. I just want to say sorry about the meeting kanina.
I have my reasons kaya ako ginawa ang bagay na iyon. Palang araw, maiintindihan mo rin ako anak. Sabi ng kanyang ina. Anak, mariin siyang pumikit sa katagang iyon. Anak nga siya nito pero pakiramdam niya, itinakwil na siya ng kanyang ina dahil sa kasalanang wala naman siyang kaalam-alam kung paano nangyari. She feels sad, alone and abandoned. I understand, ma'am. I know you were after the company's safety after all. Huwag po kayo mag-alala. I'm okay with your decision. Pagsisinungaling niya habang pinipigil ang sarili na tuluyang maiyak. To be honest, she was very upset but she doesn't have the strength to show it right now. Pumuntong hininga si Feliz. Siya naman ay hindi alam ang gagawin kung tatalikod na ba siya o maghihintay na makaalis ang kanyang mommy. Where are you staying right now, Anika? Maya-maya ay tanong nito. I am at one of my trusted friend's condo. Mom, you can come home, anak. Doon ka na muna sa bahay magstay para maalagaan kita. Malumanay nitong wika. Tumingin siya sa mga mata ni Feliz. Bakas ang sensibilidad doon na lihim niyang ipinagtataka. Kahapon lang galit na galit ito sa kanya tapos ngayon parang naglaho na iyong parang bula. Na-realize kaya ng mommy niya na mali ito? But even after her mother offered her to go home, parang ayaw naman ang puso niya. She needed some space at isa pa kapag nandoon siya sa bahay nito, baka hindi siya makakilos na maayos patungkol sa laban niya kay Vincent. Ayos lang po ako doon, mommy. Ilang sandali pa siya nitong tinitigan bago malungkot na tumango. Just call me if you need anything, Anika. Tumango siya at napagdesisyonang magpaalam na dito. Habang tumatagal kasi ang pag-uusap nila, mas namimiss niya ito. She wanted to hug her and cry in her arms. Hindi naman siya nito pinigilan kaya mabilis siyang tumalikod at naglakad ng paalis. Anika. Muli siyang natigilan sa pagtawag nito sa pangalan niya. Lumingon siya sa gawin ni Feliz at hindi nakaligtas sa kanya ang mabilis nitong pagpahid sa luha sa pisngi nito. I'm so sorry about yesterday. I'm sorry about the things that I've said. Habang nakatingin sa kanyang ina, mas lalo siyang naging determinado na tapusin ang laban niya kay Vincent sa kahit na anong paraan. Ayaw niyang madamay ang kanyang mommy at nais niyang maibalik sa normal ang lahat. This fight seems like David and Goliath. Bilog ang mundo kaya kahit sabihing lugi siya kay Vincent, hindi rason iyon para sumuko siya. She still has Acer. Alam niyang mahal na mahal siya nito na kahit anong mangyari, hindi siya nito pababayaan. Tanging ngiti at angulang ang kanya isinagot sa sinabi ni Feliz at nagpatuloy na sa kanyang paglalakad. Sinalubong naman siya kaagad ng mga bodyguards na nakatokang bantayan siya. Ipinagbukas siya nito ng pintuan at mabilis din sumakay ng sakyan pabalik sa condo unit ni Troy. Hinagilap niya ang kanyang cellphone para tawagan si Troy tungkol sa napansin niyang pagkakahawig ni Mr. Kasayuran at sa lalaki sa hotel. She was about to call him pero naunahan siya ng lalaki. Mabilis niya itong sinagot. Hello, Troy? May sasabihin ako. Anika, I found Wilma. Bulalas ni Troy sa kabilang linya. Talaga? Where is she right now? Excited niyang tanong. She was so happy to hear the news about her best friend. Sa wakas, mababawasan na rin ang pag-aalala niya. I'm flying to Tokyo, Japan, this afternoon to see her. She met with a major car accident and was still unconscious. Do you want to come with me? Dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang best friend at sa pag-asam na makita ito, hindi na nag-atubili pa si Anika na sumunod kay Troy sa Dimitri Airlines. Troy will be taking a private flight at dahil matalik nitong kaibigan ang may-ari ng naturang airport, mas mapapadali ang paglipad nila patungong Japan. Wayne's men also come with them. How did the emergency meeting go? Tanong ni Troy nang makasakay na sila sa eroplano. Malungkot siyang ngumiti. It didn't go well, as expected. I was being terminated from being the CEO, but my position as the vice president was still untouched. Kwento niya rito. Ayos ka lang ba? I'm sorry for dragging you out of the country. Knowing that your husband is still in the hospital at may iba ka pang pinagdadaanan. Hingim pa umanhin ng lalaki. Don't say that, Troy. I want to see my best friend too. Isa pa, hindi rin naman ako makakapasok sa ospital kahit na gusto ko makita sa Acer. Malungkot niyang tugon.
Wilma's so lucky to have you as her best friend. Nakangiti nitong sabi. Napangiti din siya. I was more lucky to have her as a best friend, Troy. Sobrang bait ng kaibigan ko. Sana lang ay maayos ang kalagayan niya. Buntong hininga nitong saad. She gave Troy a reassuring smile. Huwag kang masyado mag-alala. Makapal ang kalyo ng kaibigan ko kaya magiging maayos iyon. Biro pa niya na bahagya nitong ikinatawa. I really hope so, Anika. By the way, you can rest for a while. Gigisingin na lang kita mamaya. Tumango siya at sinunod nga ang sinabi ni Troy. Ipinikit niya ang kanyang mata at nakatulog ng mahimbing. Nagising na lang siya sa mahinang yugyug sa kanyang balikat. Troy woke her up dahil lalapag na ang kanilang sinasakyang eroplano. They finally reached Japan after a couple of hours. Troy hails a cab that will bring them to the hospital. Nandoon na ang dada ni Wilma nang makarating sila. Baka sa mukha nito ang pagod at labis na pag-aalala. Pinauna niya munang pumasok si Troy sa loob ng silid dahil alam niyang miss na nito ang best friend niya. Napagpasyahan na lang muna niya na bumili ng kape sa vending machine, malapit sa nurse station. Binilhan din niya ang dada ni Wilma bago bumalik sa harap ng silid nito. Kamusta po si Wilma dito? Tanong niya. Nagpakawala na isang malalim na buntong hininga si Tito Alfred. Hindi pa rin matukoy ng mga doktor kung kailan siya magigising, iha. Her head was heavily damaged from the accident. Mabuti na lang at umabot pa siya sa ospital. Bakit po siya na-aksidente? May nakabangga po ba siya? Curious niyang tanong. She thinks Vincent has something to do with her best friend's accident, knowing how evil he is. Ayon sa report, nawala ng brake ang sasakyan niya kaya bumangga ito sa railroad bridge. Naiiling nitong pahayag. Hinawakan niya ito sa balikat para iparating dito ang kanyang pag-aalala. She was close to Wilma's father ever since she can remember. Don't worry too much, Tito. Wilma is a fighter. Malalapasin niya rin ang pagsubok na ito. Pang-encourage niya sa ama ng kaibigan. Matapos ang ilang minuto, lumabas na si Troy at tinawag siya. Nagpaalam naman siya sa daddy ni Wilma bago pumasok sa loob. Pagkapasok niya, napasinghap siya sa kalagayan ng kaibigan. Bukod sa iba't ibang tubong ikinabit sa katawan nito, nakabenda rin ang buong mukha ni Wilma. What happened, Troy? Bakit may benda siya sa mukha? Nagtataka niyang tanong. Napahilamos ng mukha ang lalaki at problemadong tumingin sa best friend niya. Her entire face was burned and destroyed by the accident, Anika. Halos hindi na nga siya makilala kung hindi lang dahil sa mga gamit at IDs na dala niya. Oh my God! Bulalas niya. Dahan-dahan siya lumapit sa higaan ni Wilma at marahang hinaplos ang kamay nito. She was silently sobbing while questioning why her friend had to go through this kind of ugly situation. Ilang oras siyang nanatili sa loob ng silid ni Wilma. Hindi pa sana siya aalis pero pinipilit na siya ni Troy at ni Tito Alfred na manatili sa hotel na narentahan ng mga ito dahil makakasama sa kanyang dinadala ang labis na puyat at pagod. Sinamahan naman siya ng kanyang mga bodyguards patungo doon. She stayed with Wilma for a few more days para tulungan sa Troy na alagaan ito pero isang balita ang nagpauwi sa kanya sa Pilipinas. The news came to her that Acer wanted to see her. Nalaman niya rin na nagising na pala ito nang makaalis siya ng Pilipinas noong mga nakaraang araw pa, ayon kay Rain. Habang nasa himpapawid, halos silingin na niya sa itaas na bilisan ang pagpapatakbo ng eroplanong sinasakyan niya para makarating agad siya sa Pilipinas. She boldly misses her husband and wanted to see him so much that she even forgot the scandal issue she's facing. Pagkalapag nila sa airport, agad siyang nagpahatid sa sinasabi nitong restaurant kung saan sila magkikita. Nang pumarada ang kanilang sakyan sa harap ng venue, pansin niya ang pagiging tahimik ng paligid. Nagkalat din sa tingin niya ang mga bodyguards. Nagkibit-balikat na lamang siya at tumuloy na sa loob. Even the whole restaurant was so quiet. There is only one table and two chairs at the center. Napangiti siya sa kanyang nakikita. She can't believe that her husband prepared a date after going out of the hospital. Ipinasara pa talaga nito ang buong restaurant para lang sa kanila. How sweet. Ngayon na rin ang pagkakataon para sabihin dito na nagdadalang tao na siya. Matapos ng ilang segundo, naramdaman niya ang pagbukas ng entrance, tanda na may papasok.
Dahan-dahan siyang lumingon and there, she saw her husband walking towards her direction, dazzling in his blue suit. Malinis ang mukha nito at walang bakas na makikita na galing ito sa ospital. Hindi niya napigilan ang sarili na sugurin ito ng yakap. I miss you so much, Acer. Naiiyak niyang sambit. Ang tagal-tagal mong nagising. Dagdag pa niya sa kahumaguluhol ng iyak. She was expecting him to hug her as tight as she did and comfort her pero natili lang itong nakatayo at hindi gumagalaw. Unti-unti siyang kumalas mula sa pagkakayakap niya dito at nag-angat ng tingin sa nagtatanong na mga mata. Napakunot noo siya sa ipinapakitang ekspresyon nito. His eyes were cold and empty. Gone are the sparkling eyeballs full of adoration and love like how he used to look at her. Oh, what's wrong? Hindi mo ba ako na-miss? Nag-aalala niyang tanong. Why is he acting like this? Alam na ba nito ang nangyari tungkol sa hotel? Galit ba ito sa kanya dahil doon? Did he believe the issue without giving her the benefit of the doubt? Acer, please. Please talk to me. Your silence is killing me. Pagsusumamo niya dito, nakapamulsa itong naglakad ng ilang hakbang at tuminto nang makalampas sa kanya. Sit. We are going to discuss something very important. Saan nito sa sinlamig na yalong boses bago tumuloy sa mesa sa gitna at naupo. Sinundan niya ito ng pinaghalong kaba at takot na tingin. Nangangatugman ang tuhod niya, pinilit pa rin niyang inihakbang ang kanyang mga paa papalapit sa kinaupan nito. Marahan niyang hinila ang upuan sa harapan nito at doon pumwesto. Pinaglalaruan niya ang kanyang daliri habang naghahanap ng katagang maaari niyang itanong sa lalaki. He was the same man she had loved, yet she can sense some indifference. Kumusta ka na, Acer? Mais na bang pakaramdam mo? Binisita kita noong nakaraan sa ospital, yet you're unconscious. I was about to... Stop. We are not here for that, Miss Castañeda. Putol nito sa kanya. Nagangat siya ng tingin sa asawa. Why is he calling her Miss Castañeda when they are still married? Then, what are we here for? Tanong niya, habang pilit na pinapatatag ang kanyang boses at pigilang maiyak ulit sa harap ng lalaki. Because of this. Anito at iniabot sa kanya isang itim na folder. Mula sa pagkakatitig sa mukha ni Acer, lumipat ang kanyang mata sa dokumento niyang hawak. Pigiliningan niya itong binuksan at napasinghap ng mapagtanto kung ano iyon. It was an annulment paper. Her husband is going to annul their marriage. The tears that she tried to hold back firmly effortlessly escaped from her eyes. Pinalamigan siya sa kanyang nabasa. Sign it. I need to process it right away. Sabi pa nito pero hindi siya nakakibo. The words that he said to her before kept ringing in her ears of how he told her that they will fight together. Yet now, she was said to be abandoned with a man she thought would help her till the end of the world. Hilaw na tumawa si Anika para kahit papaano, ibsan ang panginginig ng kanyang kalamnan dahil sa sinabi ni Acer. Pilit siyang umiti at inabot ang kamay ni Acer na kasalukuyang nakapatong sa mesa. Right then, she also realized that her husband isn't wearing their wedding ring anymore. Acer, stop joking around. Hindi na maganda yung biro mo. Is this a prank? May secret camera ba dito sa paligid? Naluluhan niyang tanong at inilibot ang tingin sa buong restaurant. Who said I'm kidding, Miss Castañeda? Did you see any hint of raillery in my eyes? There's no hidden camera here, and this isn't a prank either. Baliwala nitong sagot. Tumitig siya sa mga mata ng lalaki. Gaya nga ng sabi nito, walang bahid ng pagbibiro ang mga mata ni Acer. Walang emosyon itong nakatitig sa kanya. Dahan-dahan niyang binitawan ang mga kamay nito at muling tinitigan ang annulment papers na hawak niya. She was sobbing in front of Acer, hoping he would comfort her. Pero hindi nito ginawa. Nanatili lang itong nakaupo sa kanyang harapan na may malamig na titig. Pinahid niya ang kanyang luha at muling tumingin sa lalaki. Why? Her voice cracked while asking him, What why, Anika? Why are you doing this? Bakit ka makikipag-anal sa akin? Why are you suddenly being cold?
Maayos pa tayo nung nakaraan bago ko umalis. How did you suddenly change? Keep me in a prison to sign this annulment papers, Acer. Hysterical niyang turan. Hindi niya minahal ang lalaki para pakawalan lang. Mag-asawa sila kaya nais niyang ayusin na magkasama kung ano mang gusto't ang meron sila ngayon. I have dissociative amnesia. Systematized amnesia to be exact. I don't remember you, and I don't remember loving you. Then, I'll make you remember me. Bulyaw niya dito bago pabagsak na inilapag ang folder sa mesa. Sa tingin mo ba ito magiging solusyon dyan sa kalagayan mo? Hindi, Acer. I will take care of you until your memory of me comes back. Tutulungan kita na maalala mo lahat-lahat ng tungkol sa akin. Sa relasyon natin. Pagsusumamo niya dito. Acer plastered a smirk before shaking his head. And do you think I will trust you? It's all over the news that you planned on killing me for your lover. You're tainting my name and reputation, Miss Castañeda. You can't trust someone who betrayed me in the first place. Galit nitong Saad. Umiling naman siya at inabot ang kamay nito. It was your father's plan, Acer. Ayaw niya sa akin kaya niya ginagawa ito. He set me up so that you will spite me. Hindi ako nagsasinungaling sa iyo. I love you and there's no way I will cheat on you. Giit niya. Wala akong pakalam sa kung ano man ang sasabihin mo. Just sign the damn papers. That's all. Bulyaw nito sabay hampas sa mesa. I hate it when someone cheats on me. Ano? Hindi ka ba nakontento sa akin na mag-asawa tayo kaya iniiputan mo ko sa ulo? Tell me, so I would know. How long have you been doing this? Did you enjoy other men's company while I was in the hospital fighting for my life? Hindi agad siya nakahumas sa mga salitang binitawan nito. Acer looked at her from head to foot before shaking his head in dismay. How did I end up marrying you? You're not even my type. Anito sa kabumuntong hininga at tumayo na. Sign those papers. I will tell my lawyer to get it once you're done. Huling sinabi nito bago siya tinalikuran. Mariin siyang pumikit. She doesn't believe Acer will tell her those words. Acer loves her so much. Siguro ay pinoprotektahan lang siya na lalaki mula sa ama nito kaya nito nasabi ang mga masasakit na salitang iyon. Pero hindi siya makapapayag sa gusto nito. They will fight together. She will use her ace and this will be her last straw. Tumayo siya at hinabol sa Acer bago pa man ito makalabas ng restaurant. Acer, sandali! Sigaw niya saka nagmamadaling naglakad patungo sa kinaroroonan nito. What? Have you decided to sign it already? No. At hindi ko pipirmahin yan. Hindi mo ko pwedeng hiwalayan, Acer. Matapang niyang wika. Umangat ang isang kilay nito. At bakit naman hindi pwede? Because I'm pregnant. I'm pregnant, Acer, and you are the father. Sumakas ay anunsyo niya. Kita niya nga tigilan ang lalaki sa kanyang sinabi. Mula sa kanyang muka, bumaba ang tingin nito sa kanyang tiyan at ilang segundo pang nanatili ang mga mata nito doon. You're going to be a father kaya sayon sa gusto mo. Hindi mo ko pwedeng hiwalayan. Dagdag pa niya. She remembered how Acer wanted to become a father. Kung nagkukunwari man ito ngayon na hindi siya nito naalala, alam niyang hindi siya matitiis ng asawa niya. Lihim siyang napangiti. We won't let your father go, baby. Ani ng kanyang isipan. Hindi mo na kailangan pa magkunwari, Acer. Alam ko ginagawa mo lang ito para protektahan ako but I don't need it. Malalampasan natin ito na magkasama. We promise each other to fight together, di ba? Maluha-luhan niyang wika. Puno ng pag-asa ang kanyang puso na maaayos silang dalawa. She can feel it. Matapos na ilang segundong pagkakatulala, napakurap-kurap si Acer bago nag-angat ng tingin sa kanya. Are you sure? Oo nga. I already visited an OB. The night you left, I was thinking away on how to surprise you. No, it's not what I mean. Putol nito sa kanya. Then what do you mean? Ta kanyang tanong. Are you sure that's mine? Pakiramdam niya ay pinanlakihan siya ng ulo sa tanong nito.
Malapit nang mapigtas ang kanyang pasensya sa lalaking ito. As I have said, I don't remember anything about you kaya paano ko makakasiguro na akin nga ang batang iyan? Who knows? You're doing something behind my back. At sa tingin mo ba magbabago ang desisyon ko dahil sa sinabi mo? There's only one woman that I want to carry my hair, Miss Castañeda. And that woman is not you. Sa sinabi ni Acer, naalala niya si Kate. Posible kaya na nagsasabi ng totoong asawa niya? And if Acer lost his memory, then there's a possibility that Acer and Kate might get back together knowing they are betrothed before she came into the picture. And what am I going to do? Nangihina niya sambit. This isn't what she expected in the first place. Akala niya kapag nagising na si Acer, maayos ang lahat pero sa nakikita niya ngayon parang mas gumulo lamang iyon. I don't know. You can keep that baby because it's yours. Or much better, if you abort it. Humihingal siya matapos masampal si Acer. She can endure the pain he's causing right now pero hindi kung tungkol na sa anak niya. Kung nagpapanggap lang ito, parang sumusobra naman yata ang kasamaan nito. How could he tell those words to her like he doesn't care? Ganito ba talaga ang lalaking ito noon bago niya ito nakilala? No wonder he is Vincent's son after all. The same blood runs in their veins. What? Are you done with your drama? I still have a lot of business to take care of. Than to talk to you all day. Nainipan nitong sabi at hindi alintana ang pamumulan ng pisngi galing sa kanyang sampal. Tumangutango siya. If this is what he wants, then she'll give it to him. Just wait a bit. Anya at tumalikod pabalik sa mesa kung saan nandoon ang annulment papers na dala nito. She stared at it for a minute at mumuntong hininga na kinuha ang sign pen. Her hands were shaking but she managed to be strong and not break down while writing her own signature in the paper. Matapos mapirmahan ang dokumento, naglakad siya patungo sa kinaroroonan ni Acer na matamang nakatingin sa kanyang bawat galaw. Here's the annulment papers. Ikaw na ang bahala dito and don't worry. I will cooperate, Mr. Valdemar. Pigil hininga niyang wika bago umalis at naunang nilisan ng restaurant ng walang lingon likod. Her chest was heaving up and down while she couldn't keep her tears from falling down her cheeks. Mabilis siyang naglakad patungo sa sasakyan na naghihintay sa kanya. She saw the bodyguards, shocked and confused faces as they stared at her pero hindi ito naglakas loob na magtanong. Diretso naman siyang sumakay sa van at tahimik na pinaandar ni Caldeer ang sasakyan. Hindi siya nagsalita at panay lang ang kanyang iyak. She didn't give directions to the guards kung saan siya pupunta. But they still kept driving. Bahala na kung saan siya nito dadalhin pero malamang ay sa kondo ni Troy ang punta nila. Maya-maya pa, nakaramdam siya ng pagpintig sa kanyang sentido. Marahil dahil sa labis na stress sa mga araw na iyon. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang paghilab ng kanyang sikmura at pananakit ng puson. Napapikit siya ng parang pinipilipit sa sakit ang kanyang tiyan. Oh no! My baby! Sigaw ng kanyang isipan. Nang tumingin siya sa kanyang hita, kitang-kita niya ang sariwa at pulang dugo na dahan-dahang dumadaloy pababa. She was bleeding. Kuya! Nangihina niya sambit. Lumingon naman agad si Calder sa kanya. Nagtataka ang lalaki sa nakikitang ekspresyon sa nakangiwing mukha ni Anika. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Naalarma nitong tanong. Take me to the nurse hospital. Ang baby ko. Halos pabulong na lang niyang tugon. Damn it! Take us to the hospital. Miss Anika's bleeding. Bulyaw nito si driver. Agad na minanoobra ng kasama nito ang sakyan. Hindi nito alintana ang mga pulang signal light na nadadaanan nila at humarurot patungo sa direksyon ng ospital. Lumipat si Calder sa kinaupaan ni Anika para alalayan ang babaeng maihimatay na. Mabilis niya rin tinawagan si Troy para ipaalam ang kalagayan ng kanilang binabantayan. Anika was sweating bullets. She was trying to stay awake pero parang hindi na yata niya kaya hanggang sa tuluyan na siyang napapikit at tinangay ng kadiliman.
Hindi niya alam kung ilang oras siyang tulog. She just woke up and stared at the wide ceiling above her. Ilang minuto pa siyang natulala bago naalala ang nangyari. Mabilis siyang bumalikwas ng bangon sabay hawak sa kanyang tiyan. Ang baby ko! Takot niya sambit. Calm down, Miss Anika. Your baby is fine. Ani na isang malumanay na boses. Lumingon siya sa nagsasalita. There, she saw a beautiful nurse with a sweet smile on her face. Inalalaya naman siya nito para muling mahiga sa kama. I'm Nurse Phoebe Gonzalez, Dr. Raven Gonzalez's wife. My husband told me that you are his friend's wife kaya ako na nagpresenta na magbantay sa iyo. Pansamantala. Your guards are also outside. Sabi pa nito sa kanya. Napatango naman siya. She didn't know that Dr. Gonzalez is already married. Thank you, Nurse Phoebe. Mahina niyang sambit. Muling umiti ang babae sa kanya. Kasabay ang pagbukas ng pintuan at pumasok ang sa tingin niya isang doktor base sa suot nitong coat. The woman screams sophistication in her aura. She doesn't look friendly even if she smiles. This is my best friend and your OB, Elaine Gomez. Pakilala ni Phoebe dito. Phoebe looks very friendly. Magaan ang aura nito at bagay na bagay sa asawa nito. She also didn't see disgust in her eyes, like what she sees from people who judge her because of the viral issues. Pakiramdam niya magkakasundo silang dalawa. Hello, Mrs. Voldemort. How are you feeling? Malambing na tanong ni Elaine bago umupo sa stool na nasa kanyang tabi. Okay naman na, Doc. How about my baby, Doc? Sigurado bang ayos lang talaga siya? Nag-aalala niyang tanong. Kahit pa ayaw ang kinin ni Acer ang baby, ayaw niyang mawala ito. She can raise the kid alone even without his asshole daddy. Tumango naman ang doktor. Your baby is luckily fine, Miss Anika. But you need to be careful next time. Please, iwasan mo ang labis na stress kasi makakasama yun sa kanya. I will prescribe you medicines para pampakapit ng baby and vitamins too. Anito habang may isinusulat sa dala nitong chart. Thank you, Doc. Pasasalamat niya. Pakaramdam niya nabunutan siya ng tinik sa narinig. Mabuti na lang talaga at hindi napahamak ang baby niya. She almost lost it and she can't forgive herself if it happens. Maya-maya pa'y nagpaalam na si Doc Elaine habang nagpaiwan naman si Phoebe sa loob ng kanyang silid. Alanganin siyang umiti sa babae. Nahihiya siya dahil kakakilala pa lang nila na perwisyo na ito sa pagbabantay sa kanya. Kung gising lang sana ang best friend niya, malabang hindi siya nito pababayaang mag-isa. Miss Phoebe, ayos lang ba talaga na ikaw magbabantay sa akin dito? I mean, baka nakakaabala na ako sa'yo. Nahihiya niyang sambit. Naku, huwag mo na isipin iyon. Our husbands are friends, kaya dapat tayo din. Nakangiti nitong wika at umupo sa stool na inuupuan ni Doc Elaine kanina. Napabuntong hininga siya. Soon enough, she will not be Acer's wife, but ex-wife rather. Agad niya iwinaksa sa kanya isipan sa Acer. Kakasabi lang ng doktor na iwasan niya dapat ang stress pero heto siya at nag-iisip na naman. Thanks. Mahina niyang ani. Napansin niya ang nagniningning na mga mata ni Phoebe kaya't sinundan niya ito ng tingin at nakitang sa kanyang tiyan nakatingin ang babae. Mabuti ka pa, may baby ka na. Malungkot itong pahayag. Bakit kayo ba ni Doc Raven? Wala pa? Casual niyang tanong. Bahagyang sumimangot ang mukha ni Phoebe sa tanong niya pagkatapos ay bumuntong hininga at sumandal sa upuan. Ewan ko ba? Wala pa rin eh. Gustong-gusto na ni Raven na magka-baby kami pero hindi pa rin kami napagbibigyan. And the problem is with me. She saw desperation in her eyes kaya naman ginagap niya ang kamay nito. I never expected to be pregnant too dahil hindi rin naman agad kami nakabuo. Pero it just happened. Kaya huwag kang mag-alala. You will have a baby too. One of these days. Nakangiti niyang turan. Sana nga. Para naman maramdaman ko na kumpleto ako bilang babae. At kumpleto din yung pagsasama namin bilang mag-asawa. I'm afraid Raven will get tired of waiting at baka maghanap siya ng iba. Hindi naman kakulangan sa babae at pagsasama kapag walang anak, Phoebe. As long as you love and understand each other, you have each other. Kompleto pa din kayo. Pagpapaintindi niya rito. Marami din naman siyang kakilala na hindi nagkaanak pero maayos naman ang pagsasama ng mga ito. Isa pa, Phoebe and Raven are still both young. They can try and try.
Ilang oras pa silang nagkukwentuhan ng asawa ni Doc Raven. She was so fun to be with Phoebe. Phoebe has a very bubbly attitude. Ikinuwento nito sa kanya kung paano sila nagkakilala at nagmahalan ni Raven. It was a romantic college love story and took another step of fulfilling to be with one another through marriage. The sadness in her heart somehow disappears while listening to her. It was very inspiring. Phoebe left after Leah, her secretary, came. Hindi niya inaasahan ang pagdalaw ng babae sa kanya dahil hindi naman niya ito tinawagan. "Don't you have work to do in the office, Leah?" Pakanyang tanong sa babae. Umiling naman ito habang nagbabalat ng orange. "May bago na pong secretary si Mr. Kasayuran, ma'am." "Pinalis ka ba niya?" May kataasang boses niyang tanong. Napalingon pa siya sa pintuan nang mabilis na sumilip ang kanyang bantay. Umiling naman siya at sanay niya sa nito na ayos lang ang lahat kaya muli din itong lumabas. "Opo, pero ayos lang. Ayoko din naman siyang maging boss. Nasusuka ako sa pagmumukha ng matandang iyon." Nakangiwi nitong sabi. "Pero paano nang hanap buhay mo?" Nag-aalala niyang tanong. She had known Leah for quite some time now. Hindi gaano kayaman ang pinanggalingan nito kaya kahit papaano, kailangan nito magtrabaho para matustusan ang mga pangangailangan sa pang-araw-araw.